Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis ang mga Pariseo at nag-usap-usap kung paano ipapapatay si Jesus. Alam ito ni Jesus, kaya't umalis siya roon. Maraming sumunod sa kanya at pinagaling niya ang lahat ng may sakit. Ngunit mahigpit niyang ipinagbilin sa kanila na huwag ipapamalita ang tungkol sa kanya. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaías. Naririto ang lingkod ko na ako rin ang humirang. Minamahal ko ng labis, lubos kong kinalulugdan. Ang banal kong espiritu ay sa kanya ibibigay. Sa lahat ng mga bansa, ibabadhay katarungan. Hindi siya makikipagtalo, mahinahon kung mangusap. Ang tinig niya sa lansangay, tinig lamang na paanas. Hindi niya puputulin yaong tambong nakahapay, ni hindi rin papatayin ang umaandap na ilawan. Hanggang ito'y katarungang mapagtagumpayan niyang ganap at ang pag-asa ng tao sa kanya ay ilalagak. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Medyo hinahagupit lang tayo ng hangin ngayong umaga, no? Kaya ipagdasal natin ang mga kababayan natin na hinahagupit ng bagyo. No? Kung tayo, yan ang nararanasan natin, no? Yan lang, no? Baka yung iba higit pa, kaya ipagdasal natin sila. No, ipagdasal natin. Magandang umaga sa mga nagsisimba via online, sa lahat ng mga nasa abroad, kasama po kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Simula pagkabata, laging may nakaambang panganib kay Jesus. Simula pagkabata. Nung siya'y isilang, kung natatandaan natin ang kwento, ipinahanap si Jesus ni Haring Herodes. Alala niyo ba yon? At binalak na patayin. Bakit? Dahil sa isang propesiya na siya ay magiging hari ng sanlibutan. O diba? Sino ba naman ang hari na gustong mapalitan? Ay hanggang ngayon naman sa panahon natin, diba? Walang nanungkulan na gustong mapalitan. Gusto lagi sila na lang. No? Kaya talaga pagka-posisyon, kapag kasariling kapakanan, gagawin ng lahat kahit pa kasamaan. Simula pagkabata. Kaya naman, anong ginawa ni Jose? Itinakas siya. Itinakas sila ni Maria papuntang Ehipto para makaiwas sa planong pagpatay sa kanya. Samantala, ngayon sa ating ebanghelyo, may nagbabalak na naman na patayin si Jesus at pinagpaplanuhan siya ng masama. Nino? Ng mga Pariseo. Kahapon,
Natatandaan niyo pa ba ang ebanghelyo? Hello. Kahapon, tungkol sa paglabag, di umano, ng mga alagad ni Jesus tungkol sa batas ng araw ng pamamahinga ang ating narinig. Tama ba? Naalala nyo ba? O bakit? Anong ginawa ng mga alagad ni Jesus? Kumain ng namitas. No? Namitas. Pwede namang kumain. No? Pero yung pagpitas ay isang trabaho na hindi dapat ginagawa tuwing araw ng pamamahinga. Diba? Naalala nyo? Tinuligsa si Jesus dahil ang kanyang mga alagad daw ay lumalabag sa batas. Hindi sinusunod ang araw ng pamamahinga. At para sa mga Pariseyo, bawal yon. Kaya nga, gigil na gigil ang mga Pariseyo na sirain at ipapatay si Jesus. Sirain at ipapatay si Jesus. Ngunit maganda ang ugaling ipinakita ni Jesus. Nang malaman niya ito, nang malaman niya ang plano, siya'y lumayo sa lugar ng mga Pariseyo. Siya'y umiwas. Nakakatawa mag-isip ang mga Pariseyo. Tignan nyo, bawal para sa kanila ang magtrabaho sa araw ng pamamahinga. Tama? Kasi paglabag daw sa batas iyon. Ayaw ng Diyos iyon. Pero, tignan nyo, ang ginagawa nilang pagplano para patayin si Jesus, hindi nila nakitang kasalanan. Hindi nila naisip na kasamaan. Tignan mo, no? Nakakatawa, no? Ayaw nila magtrabaho. Wala dapat magtrabaho kasi paglabag yun sa kagustuhan ng Diyos. Pero, pwedeng pumatay. Hello? Di ba ganyan tayo, di ba? Tingnan mo? Pag sarili mo, ligtas ka, sige. Pero pag pinagagawa mo sa iba, bawal. Hindi pwede. Hello? Yan, no? Di ba? Ganyan mag-isip ang mga Pariseyo. Mabuti na lang si Jesus malinaw mag-isip na sa tuwing may panganib, ang lagi niyang ginagawa ay umiwas. Pero ang pinakamagandang ipinakita ni Jesus ay sa kabila ng mga masasamang balak laban sa kanya, hindi siya tumigil gumawa ng mabuti. Hindi siya tumigil gumawa ng kabutihan. Hindi madali ang maging mabuti kapag may masamang nakapaligid. Hindi madaling manahimik kapag inaapi. Hindi madaling magpatawad kapag paulit-ulit kang sinasaktan. Hindi madaling magbigay ng isa pang pagkakataon kung hindi naman humihingi ng tawad. Hindi madaling magbigay kapag hindi ka binabayaran o sinusuklian. Tama? Kaya nga, kahanga-hanga ang taong kayang manatiling mabuti at piliin ang kabutihan sa kabila ng kasamaan. Si Jesus, sa kabila ng nakaambang kasamaan, hindi siya nagpaapekto at piniling gumawa ng kabutihan. Ilan sa atin ang ganon? Ilan sa atin ang pipiliin pa rin maging mabuti sa kabila ng kasamaan? Mga kapatid, itong hamon sa atin. Walang ibang paraan para maputol ang kasamaan, kundi ang ipagpatuloy ang kabutihan. Amen? Amen.